Muli po isang mapagpalang araw sa inyo lahat, mga minamahal po namin mga kaibigan at mga taga-subaybay. Kagalakan po namin na makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng pagtalakay ng salita ng ating Panginoon. Ako po mula inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro, at sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral sa ating leksyon ay makakasama natin muli si Pastor Elioma. Welcome, Pastor. Isang kagalakan para sa akin, Pastor, na ating pangunahan ang pag-aaral kasama ng ating mga taga-subaybay, lalong-lalo na ang paksa tungkol kay Propeta Jeremias na gumawa ng sariling pamatok upang ituro ang isang mahalagang bagay sa pagiging katiwala ng Panginoon. Tayo po ay nasa atin na ikasyam na leksyon at kagaya na nabanggit ni Pastor Elioma, ang ating paksa ay may kinalaman sa pamatok ni Jeremias. Sa pag-aaral nito, makita po natin kung paano ang buhay ni Jeremias at ang mensahe ng Panginoon ay nagkakalakip upang magkagayon ipahayag ang salita ng ating Diyos. Pero bago tayo magpatuloy, tayo muna po idadako muli sa ating panalangin. Pangunahan tayo ni Pastor Elioma. Tayo po ay manalangin. Mahabaging Diyos na nasa mga langit, minsan pa'y dudulog kami sa inyong luklukan upang humingi ng kaalaman, pangunawa, at ng patnubay ng inyong banal na Espiritu. Sa pag-aaral ng inyong salita, pahintulutan ninyo na madarama namin ang inyong patnubay at ang diwang banal ang magbigay ng kaalaman sa bawat isa. Masumpungan nawa namin ang mga butil ng aral na magiging pagpapala sa aming kristyanong pamumuhay, sampu ng aming mga taga-subaybay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat, Pastor. Tayo dumako na sa ating pag-aaral at dito po makita natin. Pastor, ano bang iba't ibang pamamaraan ni Propeta Jeremias para maipaabot niya ang mensahe ng Diyos sa mga taga-Huda? Bilang isang propeta, kagaya din ng ibang mga propeta na pinili ng Diyos sa luma at kahit na sa bagong tipan, ay mapapansin natin, Pastor, na may tatlong paraan kung paano nila ibinibigay ang pabalita. Unang-una, sa pamagitan ng panulat. Isinusulat ang pabalita. Dito sa karanasan ni Jeremias ay hindi siya mismo ang sumulat ng kanyang aklat. Gumamit siya ng isang sekretary, si Baruch, kung ating pag-aaralang mabuti, at siya ang sumulat at nagtala ng mga pahayag ng Diyos na ipinabigay na pabalita. Kaya ito yung nilalaman ng banal na kasulatan. Ang ikalawa naman ay yung tinatawag nating oral. Mismo kagaya ni Jeremias nung kanyang kapanahunan, ay nagsasalita siya at nangangaral sa mga tao, nagbibigay ng pabalita sa harapan ng maraming mga tagapakinig at doon niya pinapakita at pinapaalam ang kalooban ng Diyos na nais nilang maalaman. Subalit meron yung ikatlo at yun ang pinakamahirap na paraan ng pagpapahayag ng aral ng Diyos at yun ay yung isinasa kabuhayan. Ang tawag dito, enacted. Kanyang iniro-roleplay kung ano yung kinakailangang mangyari na dala ng pabalita na nais ng Diyos na maunawaan ng mga tao. At ito yung pinakamahirap kasi talagang nangangailangan na nagawin niya isang bagay upang mailarawan ang mensahe ng Panginoon. Isang halimbawa nito, Pastor, ay yung kay Hoseas na para maipaabot sa bansang Israel ang mensahe ng Panginoon ay siya nag-asawa ng isang patutot. O sabi natin na isang babaeng mababa ang lipad. Kung paano ang babaeng ito maligod. O yun ipaglalarawan upang maunawaan ng mabuti ng mga tao na ganoon ang ginawa ng Israel sa Diyos. Yung hindi naging tapat sa Panginoon. So yung pag-aasawa niya, kasi dapat yung mag-asawa ay magkakaroon ng pagiging tapat sa isa't isa. Pero napansin natin na sa karanasan ng Propeta Hosea na ang bansang Israel hindi nagtapat sa Panginoon. Naglingkod sa iba't ibang mga Diyos, nagpalit-palit, parang nagpalit-palit din ang asawa, kumbaga, at hindi naging tapat sa paglilingkod sa Diyos. At dito sa aklat natin pag-aaralan ngayon, ang aklat ng Jeremias, ay makita natin ang maraming mga simbolo na kung paanong yun sa pamamagitan ng kanyang mga buhay, ang sabi mo nga, enacted, na talagang isa sa kabuhayan niya, ipapakita niya kung ano ang mensahe ng Panginoon. Hindi siya magsasalitang masyado, pero makikita nila, mapapanood. Kasi naglalakad siya, kagaya ng ating pag-aaralan ngayon, dumadalaw siya sa mga iba't ibang mga klase ng mga tao mula sa mataas hanggang sa pinakamababa at nakikita kung ano yung karanasang naranasan niya, lalong-lalo na yung ating leksyon ngayong araw. Pastor, dito sa aklat ng Jeremias, ay, ano ba ang mensahe ng Panginoon na ipinaabot kay sa pamamagitan ng Jeremias? Now, pansinin natin, Pastor, dito sa Jeremias, ang kapitulo ay 16. Ang talata ay 1 hanggang 13. 16, 1 hanggang 13.
Kapitulo 16, 1 hanggang 13. ganito ang wika. Ang salita rin naman ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsabi, huwag kang mag-aasawa o magkakaroon ka man ng mga anak na lalaki o babae sa dakong ito. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa mga anak na lalaki at tungkol sa mga anak na babae na ipinanganak sa dakong ito at tungkol sa kanilang mga ina na nanganak sa kanila at tungkol sa kanilang mga ama na naging anak sila sa lupaing ito. Sila'y mga mamatay na mga mabigat na pagkamatay. Hindi sila pananaghuyan o ililibing man sila. Sila'y magiging parang dumi sa ibabaw ng lupa. At sila'y mga lilipol ng tabak at ng kagutom. At ang kanilang mga bangkay ay magiging pinakapagkain sa mga ibon, sa himpapawid at sa mga hayop sa lupa. Sapag ganito ang sabi ng Panginoon, huwag kang pumasok sa bahay na may tangisan o pumaroon man upang tumaghoy, o manangis man sa mga yaon, sapagkat aking inalis ang kapayapaan ko sa bayang ito, sabi ng Panginoon, ang kagandahang loob at mga malulumanay na kaawaan. Ang malaki at gayon din ang maliliit ay mga mamatay sa lupaing ito, sila hindi mga lilibing, o tataguyan man sila ng mga tao, o magkukudlit man ang mga papakalbo man dahil sa kanila, o magpuputol man ng tinapay ang mga tao sa kanila na nananangis upang aliwin sila dahil sa namatay. Hindi man sila painumin sa asaro ng kaaliwan ng dahil sa kanilang ama o dahil sa kanilang ina. At huwag kang papasok sa bahay na aanyayahan upang maupong kasalo nila na kumain at uminom. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel, narito, aking ipatitigil sa dakong ito, sa harap ng iyong mga mata at sa iyong mga karawan, ang tinig ng kalayawan at ang tinig ng kasayahan, ang tinig ng kasintang lalaki at ang tinig ng kasintang babae. At mangyayari, pagka iyong ipakikilala sa bayang ito ang lahat ng mga salitang ito at kanilang sasabihin sa iyo, bakit sinalita ng Panginoon ang lahat na malaking kasamaang ito laban sa amin? O ano ang aming kasamaan? O ano ang aming kasalanan na aming ginawa laban sa Panginoon naming Diyos? Kung magkagayoy, iyong sasabihin sa kanila, sapagkat pinabayaan ako ng inyong mga magulang, sabi ng Panginoon, at nagsisunod sa ibang mga Diyos, at nangaglingkod sa kanila, at nagsisamba sa kanila, at pinabayaan ako, at hindi iningatan ang aking kautusan. At kayo'y nagsigawa ng kasamaan na higit kaysa inyong mga magulang, sapagkat narito, lumakad bawat isa sa inyo ng ayon sa katigasan ng kani-kanyang masasamang kalooban, na ano ba't hindi ninyo ako dininig? Kaya't kayo'y itataboy ko sa lupain na hindi ninyo nakilala ninyo o ng inyong mga magulang man na mula sa lupain ito, at dooy maglilingkod kayo sa ibang mga Diyos araw at gabi, sapagkat hindi ako magpapakita ng kagandahan loob. Narito ang pabalita ng Diyos kay Jeremias, Pastor. Mapapansin natin na tatlo yung kanyang pabalita na nais makita na isa kabuhayan ni Jeremias. Unang-una, huwag siyang mag-asawa at huwag din siyang magkakaroon ng mga anak. Now, ano ba ang parang ang Diyos ay nagbago ang kanyang paraan ng pakikidil, kasi ang unang-una kapag nagkaroon ng tumawag siya ng lingkod, ang una niyang requirement ay magkaroon ng sambahayan na magiging katuwang niya sa paglilingkod, at ikalawa ay ipapakita yung halimbawa ng pagsasama-sama bilang isang sambahayan. Pero dito ay pinagbawalan niya si Jeremias. Parang dito ilaban siya sa pamilya. Oo. Para dito ay pinakikita niya na wag kang mag-asawa, wag ka ring mag-aanak. Pero ang tinitingnan niya rito ay yung mangyayari na magkakaroon ng kahirapan sa pagkain, magkakaroon ng tagutom dahil sa digmaan, at kawawa yung mga anak. Magkakaroon ng paghiwa-hiwalay yung mga mag-aasawa dahil yung mga lalaki dadalihing bihag, yung mga babae aasawahin ng mga kanilang mga kaaway, at kung ano-anong kahirapan ang darating. Kaya ang sabi ng Panginoon, huwag kang mag-asawa, huwag ka ring mag-aanak. At yun ay mabigat na mensahe sa mga Israelita, sapagkat naunawaan nila ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang tahanan. Lalo tigit, particular sila sa mga salin-saling lahi, na napakahalaga na meron silang mga anak
Dahil yung mga anak na yon ang magdadala naman at magpapatuloy ng kanilang mga pangalan. Pero nung sabihing hindi mag-aasawa si Jeremias na mayroong mensaheng ganito ang mangyayari, ay talagang ito yung mabigat sa kanila. At yun, naka-attract sa maraming tao kasi pinag-uusapan ng lahat. Hindi yung pabalita ng Diyos, instead na siya ang mangaral, ay yung iba ang nagsasabi at nagiging dahilan para maalaman ng lahat na ito ay isang babala ng Diyos tungkol sa darating na kahirapan at pagkaalipin sa Babylonia. Yung ikalawa dito, Pastor, ay yung ating mapapansin ay sinabi na huwag siyang pupunta doon sa bahay na pagdadalamhati o makilahok man doon sa mga taong nagdadalamhati. Huwag siyang tatangis, huwag siyang iiyak. Parang ang hirap niya na. Kung namatayin yung kaibigan mo o kung ano, yung propeta ay hindi pa iiyakin ng Diyos. At kung titingnan natin ang bansang Israel, sila'y malalapit sa isa't isa. At nandoon yung pagdadamayan kapag kami namatay, ay talagang magdadatingan ang mga angkan-angkan. At ang mga saling-saling lahi pa yan, ay talagang magdadatingan. At saka pero meron sila pinagbawalan si Jeremias na huwag mong gagawin yan. At saka prescribe sa kanila na merong period of mourning. Meron yung talagang panahon na pag ang hari ang namatay, ito yung period na dapat magdalamhati ka. Pagka mga kamag-anak o yung mas mababa, ito rin yung mga at linggo-linggo yan. Umaabot ng linggo ang kanilang. Pero dito, wag tutulo ang iyong luha, wag kang tatangis, at wag kang pupunta. Ang mano pa dito ay wag kang pupunta doon sa lugar ng pagdadalamhati. So dito parang kalaban ito sa kultura ng mga Hudyo kasi talagang pag may namatay at malapit at lalo may katungkulan nga o yung sabi natin may malaking tao ay talagang kailangan. Nandoon yung pangailangan, kailangan silang pumunta upang ipahayag yung pakikiramay. Nandoon yung pagparabagang itong isang fellowship Kapag minamatay na talagang nagtitipon-tipon ng mga tao. Tama. Pero yung hindi pagpunta ron ay nangangahulugan parabagang may galit ka doon sa tao. Kagaya ngayon sa atin, di ba? Pagka mayroong namatay sa ating mga sambahayan ay yung mga malalayo galing Amerika, kahit na medyo mahirap ang buhay ay magdadatingan yan at makikilahok sa pagdaramay. At ikalaw pa dito, nagsusuot pa sila ng yung damit na pagluluksa. Para ipakita yung kanilang pakikisimpatiya doon sa mga namatayan. Pero ito nga yung pag-uutos naman ng Panginoon na huwag kang paparoon sa mga ganoong mga pagkakatipon na makikiiyak man lang o makikidalamhati sa kanila. So ano bang ibig sabihin nito? Inilalarawan, Pastor, dito yung magiging karanasan nila pag lumusob na ang bansang Babylonia na papatayin ang karamihan, may iwan ang kanilang mga bangkay sa mga parang at kung saan-saang dako, patay dito, patay dyan. Wala nang maglilibing sa kanila. Bakit? Kinuhang bihag yung mga buhay, ay naiwan yung mga patay. At ang mga ibon sa himpapawid, yung mga buitre, yun na ang papatay sa kanila. So pinapakita lamang na sa pamamagitan ng karanasan ni Jeremias na huwag paparoon sa mga pagtitipong may mga pagdurusa o pagdadalamhati ay paglalarawan na walang pagtangis na walang mga iyak ang magaganap doon sa mga mamamatay. Okay, Pastor, meron pa tayong isa pang simbolismo na pinapakita rito sa ating pag-aaral na ito. Oo, yung kagalakan ng mga pupunta sa festival na may mga pagdiriwang, kagaya ng may ikinasal, o kaya ay yung masayang mga pagdiriwang ng mga festival nila at mga piyesta, ay sabi niya, huwag kang pupunta doon, huwag kang makikipagsaya sa kanila, huwag kang hahalakhak na kasama ng mga taong ito. Bakit kaya? Sapagkat ang Diyos ay nagsasabi na bibigyan niya ng kawakasan ang lahat ng kasiyahan at papalitan niya ng pagtangis at pighati. Okay, so makita natin na wala nang pagdiriwang di magaganap sapagkat ito na nga yung pagpasok ng mga kalaban na hindi nila magiging karanasan pa o makikilala pa ang mga pagkakatuan sapagkat sila'y pahihirapan at magiging alipin. At marami nga sa kanilang mamamatay, ang iba naman ay dadaling bihag doon sa Babylonia. Pastor, paano ang karanasan ni Jeremias nagtuturo sa atin ng pagkilala sa mga sumusuporta sa atin? Ayan, Pastor, mapapansin natin na kapag kaganyan, kagaya ng yung tao na yung nag-iisa, yung walang pamilya. Ibaling natin doon sa pananaw na iba naman. Anong kinakailangan ng taong ganun? Di ba dapat dalawin, kausapin? Ang hirap nung nag-iisa na nga siya sa buhay, wala pang nakakausap. Sa loob ng iglesia, maraming mga ganyan Nag-iisang mananampalataya, dumadalong mag-isa, at kung minsan nag-iisa tuwing uuwi. Anong dapat natin gawin? Di ba napakaganda nung ating damayan itong mga taong ito din at dalawin, bigyan ng pag-asa na bagamat kung minsan wala silang sambahayan dito sa lupa, ay merong Diyos at ang iglesia, sambahayan nila. Napakagandang kaisipan no, na
merong nurturing care, yung appreciate natin yung mga taong pwedeng sumuporta sa atin. Ang hirap, naranasan mo ba yung ikay iwanan ni misis mo at yung mga anak, ikaw lang mag-isa, nagkataon ikay may sakit, ay wala man lang, pero di ba mayroong kang tatawagan na sabihin, kaibigan, ako may sakit, ako na may dalawin ninyo dito. At may mga dadamay sa ganung mga kapanahon. So, sabi, dito natin makikita yung kahalagahan na meron tayong mga suporta na nanggagaling sa mga kapatiran o mga kaibigan natin na sa panahon natin ng mga pagdadala mga team marahil o sa panahon na tayo nagkakaroon ng mga sakit o mga kalumbayan o mga problema, ay may mga dumaramay. Tama yon. So, may dalawang sides yung ating leksyon ngayon. Yung hula ay pinagbabawalan siya, pero idinidiin din ng ating leksyon na may mga support group na dapat nating pagyamanin at pasalamatan na naroon sa loob ng iglesia na nakahandang dumamay, handang dumalaw sa panahon na tayo nagigibit at nag-iisa. Pastor, sa panahon ng lumang tipan, maging sa panahon ng bagong tipan, ay tanging binibigyan din dito yung mga balo na sila ay mapakahalagang dalawin. Yung mga naghihirap ay kinakailangan tulungan. So sapagkat alam ng Panginoon ng pangangailangan ng tao na sabi natin nag-iisa sa buhay, ay sa ating panahon ni ganun din. May mga tao tayo, mga kapatiran tayo, na sila'y nag-iisa sa buhay, o sa gaya na sinabi mo, sila'y nag-iisa marahil na mananampalataya sa loob ng tahanan, ay alalahanin natin na sila'y nangangailangan ng ating pagkalinga, ng ating mga pagsuporta, ng ating mga pagdalaw. O sabi natin na magandang sila ating kaibiganin upang tayo magpalakasan sa isa't isa. Tama yung pastor. So napakabuting ministeryo yung ganyan. Kaya alam mo, may mga kaanib sa loob ng iglesia at ako'y natutuwa na makita itong mga ganito. Meron talaga yung yung bang magaling ang timing na sa panahong ikaw ay biglang magbibigay ng ganito. Hindi natin alam na nangangailangan pala sila, ay may magdadala ng pagkain, may dadalaw at makita nating mahirap pala yung kanilang kalalagayan. So, ano pa ang mensaheng ipinabot ng Panginoon kay Jeremias na mensaheng nais ipakita ng Diyos sa bansang Huda? Ating buklatin ang ating banal na kasulatan, Pastor, sa Jeremias 27. Okay? Hindi naman tayo masyadong nagmamadali, kaya basahin natin ang mga talata at ating pansinin ang kahalagahan nito para sa atin. Kapitulo 27, ang talata ay 1 hanggang 17. Ganito ang wika. Nang pasimula ng paghahari ni Joacim na anak ni Josias na hari sa Huda, dumating ang salitang ito kay Jeremias na mula sa Panginoon na nagsasabi, ganito ang sabi ng Panginoon sa akin, gumawa ka para sa iyo ng mga panali at mga pamatok at ilagay mo sa iyong batok. At yung mga ipadala sa hari sa Edom at sa hari sa Moab at sa hari ng mga anak ni Amon at sa hari sa Tiro at sa hari sa Sidon sa pamamagitan ng kamay ng mga sugo na nagsisiparoon sa Jerusalem kay Sedekias na hari sa Huda. At ipagbilin mo sa kanilang mga Panginoon na iyong sabihin, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel. Ganito ang inyong sasabihin sa inyong mga Panginoon. Aking ginawa ang lupa, ang tao at ang hayop na nasa ibabaw ng lupa, sa pamamagitan ng aking dakilang kapangyarihan at sa pamamagitan ng aking unat na bisig. At aking ibinigay doon sa minamarapat ko. At ngayon ay ibinigay ko ang lahat ng lupain ito sa kamay ni Nabucodonosor na hari sa Babylonia, na aking lingkod. At ang mga hayop sa parang ay ibinigay ko rin naman sa kanya upang mangaglingkod sa kanya. At lahat ng mga bansa ay maglilingkod sa kanya at sa kanyang anak at sa anak ng kanyang anak hanggang dumating ang panahon ng kanyang sariling lupain. At kung magkagayoy, maraming bansa at mga dakilang hari ay paglilingkuran siya. At mangyayari na ang bansa at ang kaharian na hindi maglilingkod kay Nabucodonosor na hari sa Babylonia at yung hindi yuyukod ng kanilang ulo sa pamatok ng hari sa Babylonia, ang bansang iyon, sabi ng Panginoon, ay parurusahan ko ng tabak at ng kagutom at ng salot hanggang sa aking malipol sila sa pamamagitan ng kanyang kamay. Ngunit tungkol sa inyo, huwag ninyong dinggin ang inyong mga propeta o ang inyong mga manghuhula man o ang inyong mga panaginip man o ang inyong mga pamahiin man o ang inyong mga manggagaway man na nagsasalita sa inyo na nagsasabi, kayo'y hindi mangaglilingkod sa hari sa Babylonia.
sapagat sila'y nangaguhula ng kasinungalingan sa inyo upang ilayo kayo sa inyong lupain at aking palalayasin kayo at kayo'y mga lilipol. Ngunit ang bansa na iukod ang kaniyang ulos sa pamatok ng hari sa Babylonia at magdilingkod sa kaniya, ang bansang iyon ay aking ilalabi sa kanyang sariling lupain, sabi ng Panginoon, at kanilang bubukirin at tatahanan. At ako'y nagsalita kay Sedekias na hari sa Huda, ayon sa lahat ng mga salitang ito na aking sinabi, inyong iukod ang inyong mga ulos sa pamatok ng hari sa Babylonia, at maglilingkod kayo sa kaniya at sa kanyang bayan, at kayo'y mga bubuhay. Bakit kayo'y mga mamatay, ikaw at ang iyong bayan, sa pamamagitan ng tabak, ng kagutom at ng salot, gaya ng sinalita ng Panginoon tungkol sa bansa na hindi maglilingkod sa hari sa Babylonia? At huwag kayong mga kinig ng salita ng mga propeta na nagsasalita sa inyo, na nagsasabi, kayo'y hindi maglilingkod sa hari sa Babylonia, sapagat sila'y nanganguhula ng kabulaanan sa inyo. Sapagat hindi ko sinugo sila, sabi ng Panginoon, kundi sila'y nanganguhulang may kasinungalingan sa aking pangalan, upang aking mapalayas kayo at kayo'y mga lipol, kayo at ang mga propeta na nanguhula sa inyo. Ako naman ay nagsalita rin sa mga saserdote at sa lahat ng mga bayang ito, na nagsasabi, ganito ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mga kinig ng mga salita ng inyong mga propeta na nanganguhula sa inyo, na nagsasabi, narito, ang mga sisidlan ng bahay ng Panginoon ay madaling madadala uli na mula sa Babylonia, sapagat sila'y nanguhula ng kasinungalingan sa inyo. Huwag ninyong dinggin sila, mangaglingkod kayo sa hari sa Babylonia, at kayo'y mga buhay. Bakit nga ang bayang ito ay magiging sira? Ngunit kung sila'y mga propeta at ang mga salita ng Panginoon ay sumasa kanila, mamamagitan sila ngayon sa Panginoon ng mga hukbo, upang ang mga sisidlan na naiwan sa bahay ng Panginoon at sa bahay ng hari sa Huda at ng Jerusalem ay huwag mga paroon sa Babylonia. Narito, Pastor, ang direct na pahayag ni Jeremias ay mapapansin natin na may dalawang klase ng propeta. Yung nagsasabing magpasakop sila at yung iba naman na hindi nagsasabing sila'y magpasakop. So, pero pinaniniwalaan ng mga tao ay yung mga propeta na sila ay dapat sumunod, ay hindi dapat sila maglingkod sa hari ng Babylonia. At ibinigay sa kanila yung binigay kagaya kay Jeremias na maglagay siya ng pamatok. Yung wooden yoke, sabi natin. At isuot ito na karampatan na ito yung pagkatagpa-under sila sa Babylonia, hindi sila pupuksain, hindi sila papatayin, kundi manglilingkod lang sila bilang mga alipin. Pero pag lumaban sila at hindi sila nagpasakop doon sa pamatok ng Babylonia, sila'y pupuksain totally 10 ng kanilang mga lahi at ng kanilang mga anak. So dito pinakita ngayon yung pamatok. Ito ay sumisimbolo sa gagawing pagkubkob ng Babylonia sa Huda. Sa Huda. At ang Panginoon mismo nagbigay ng mensahe na sila kailangan magpasakop. Sapagat ang panukala ng Diyos sa pamamagitan nito ay maturuan sila ng mahalagang mga leksyon. Subalit kung sila ay hindi magpapasakop, ay magiging tiyak ang kanilang kapahamakan. Naalala ko pa sa aklat ng Daniel, Kapitulo 1, ay nung nangkubkubin ng Babylonia ang Jerusalem, ay doon sa talatang 2 ang wikay, at ibinigay ng Panginoon ang hari ng Huda sa kamay. ng hari ng Babylonia. Ibig sabihin ay hindi aksidente sila basta napasok, kundi ang kamay ng Panginoon ay makikita natin. Ang Diyos. Ang Panginoon ang siyang nagtakda, at ang wika pa nga niya, yung hari ng Babylonia ay kanyang lingkod at kasangkapang kanyang gagamitin, na ang hindi magpasakop sa kanya ay magtatamo ng kapahamakan. Subalit ang mga tao ay ayaw nila na magpasakop. Kaya nga nagkaroon ng malaking tagutom, salot at kamatayan ng maraming mga tao dahil hindi nila pinakinggan. Simpleng-simple yung pabalita eh. Okay? So yung tuwing nakasuot yung kay Jeremias, yung pamatok sa kanyang liig o batok, ay makikita nila na yung propeta ay nagsasabing ito ang inyong dadanasin. Pero mabubuhay kayo. Bagamat nasa pagkaalipin sila, hindi sila mamamatay. May pag-asa sa likuran nito. Dahil
ibabalik sila. Kasi kagaya ng sinabi ng Jeremias 25, kung babalik tayo doon, binigay ang 70 taon lamang na paglilingkod nila. Nagbigay ang Diyos ng period na 70 years, may takdang panahon na naroon sila sa Babylonia, ibabalik sila at ibibigay ang kanilang mga lupain, itatayo ang kanilang mga tahanan, pero marami sa kanila ayaw makinig sa pabalita ng tunay na propeta. Ibig sabihin, Pastor, ay ang mensaheng ibinigay ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Jeremias ay kanya ipinahayag sa pamamagitan ng kanyang pagsusuot ng pamatok. Yung pamatok na yun, kung sa ating kalagayan dito sa atin ay sa mga probinsyano, may mga tinatawag na sakahan o palayan, ay meron pa rin mga kalabaw na nilalagay nandoon yung pamatok na hinihila yung araro o kaya yung mga kagamitan sa pagtatanim. Ay marali ganon din ang larawang isinuot niya na may pamatok talaga na pasan-pasan niya at siya nag-iikot sa bayan at ipinapakita niyang ito ang mensahe ng Panginoon. Pero papansin mo, Pastor, kaya ginamit mo yung illustration na kagaya ng mga magsasaka, na yung hayop na yun, hindi pinapatay dahil naglilingkod sa kanila. Okay? Pinapakain, pinapainom, inaalagaan ito, at merong oras lang ng kanyang paggawa. Kagaya din noon, yun ang magiging karanasan sana nila kung sinundan nila at nagpasakop sila sa Babylonia. Pero hindi lumaban sila Kaya pinuksa sila ng Babylonia. At kinuha pa rin yung kanilang mga anak at mga asawa, ay nagkahiwa-hiwalay pa rin ang kanilang mga sambahayan. At dito nakita natin ang maraming pagdanak ng dugo na naganap doon sa mga taga-Huda. At ang ilan sa kanila ay mga dinalang mga bihag na nga doon sa Babylonia. Na dito ngayon nakasama na nga itong mga kilala natin mga Bible heroes na sina Daniel. At doon ay namuhay sila ng matiwasay. Tama yun. At naging mga opisyalis pa later, nagkaroon ng matataas na posisyon. Kung sinunod lamang nila talaga yung panukala ng Diyos para sa kanila. Na ipakilala, magsisi sila at magiging daan pa sila para yung mga taong naroroon makilala ang tunay na Diyos na lumalang ng langit at lupa. Pastor, kasi kung titingnan natin ang pagkahirang sa bansang Israel, ay ang panukala talaga ng Panginoon, sila maging ilawan ng sanlibutan. Sila maging pagpapala sa lahat ng mga bansa upang makilala ang tunay na Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Pero hindi nila ito ginawa. Kaya maging doon sa pagpaparusang bibigay sa kanila dahil sa kanilang kasalanan, na pagpunta nila doon sa Babylonia, ay doon kung pipiliin nilang maging sa pagkabihag, kung pipiliin nilang mabuhay ayon sa panukala ng Panginoon, ay magiging ilawan nga sila. At dito nga nakilala natin si Daniel at ang kanyang mga kaibigan kung paano nung sila manindigan sa katotohanan, sila naging ilawan at pagpapala sa kaharian ng Babylonia. At alam natin ang hari nga ng Babylonia ay nag-iisang tapat na mananampalataya ng Panginoon. Ito si Haring Nabucodonosor. So nakita natin kung paano yung tinatawag ba na all things work together for good. Tama yun. To them that love God. Bagamat marahil sabihin natin na tayo yung marahil tayo may mga dinaraanan din. Pero kung tayo magpapasakop lamang at gagawin natin ang panukala ng Panginoon, ay magiging sa ikabubuti na rin natin ito. Tama yun. Sa bandang una, ay hindi natin makita yung panukala, kagaya ng ating napag-alala na, pero ang Diyos ay meron siyang panukala. At ito ay kanyang ibinubukas at nagiging katuparan ito sa paglipas ng panahon. Ang kailangan lang ng tao, magpasakop. So, Pastor, sa ating panahon ay, paano ba tayo maaring nagiging kabahagi ng pamatok ng mga karansang nagaganap sa atin na sabi natin gawa ng ating kapwa? Ayan, kung minsan, Pastor, ay tayo ay nagiging pabigat din para sa iba dahil unang-una yung paano natin tratuhin ang bawat isa. How do we? Tayo ba'y nagiging pabigat na kapitbahay? Kagaya lang ng example, yung pagtatapon ng basura. O ngayon ay napakahirap kahit nasa subdivision ka kung minsan ay walang masyado yung nangungulekta ng mga basura ay kung saan nalang tinatapat lalagay doon pagkagabi, lalagay doon sa iyong katapat. Ay ang hirap ng mga ganong may mga kasama kang pabigat. Ikaw na nga ay gumagawa ng tama, ayaw mo pang gawin. Or sa loob ng iglesia, ikaw ay naglilingkod, ay ano naman ang kabayaran nito? Ay sasabihin, ay pumapapil lang yan, gusto lang maging ganito, ganyan, ay kumakandidatong elder o kung ano-ano pa man. Marami, tayo nagiging pabigat sa iba Yung ating mga pananalita, yung ating mga pagkilos, ay nagiging pasanin ng ibang mga tao. Ay mahirap ito, Pastor. Ito yung sinasabi na tayo nagiging tayo pamatok na pabigat sa iba. Pabigat. Bagamat gagamitin din ng Panginoon ito para mayroong mga tao ring maturuan na leksyon, pero mahirap din naman yung tayo napili na maging pabigat. So, ang sabi nga ay, may mga taong mahirap dalhin.
Ibig sabihin ay para bagang bawat galaw mo ay binabantayan ka, pinupuna ka, pinipintasan ka, hinahanapan ka ng butas, hinahanapan ka ng mali. Ay ito siguro yung mga tinatawag na mga pamatok sa iglesia. Na bantayan natin sarili na sa halip na tayo maging pabigat, ay tayo yung maging pagpapala sa kamay ng Panginoon. So, sa karanasan ng Israel, ay paano naman sila naging pamatok naman doon sa kanilang kapwa? Naging pabigat sila dahil unang-una at magiging stress natin ito ay sila na lang yung feeling bayan ng Diyos. Ang feeling nila, sila yung unique na mga tao ng Diyos, Pastor. At dahil sila ay unique at yung iba ay hindi naman anak ng Diyos, ang feeling nila very superior sila. Kaya yung feeling na very superior tayo yung tama, sila lahat ay mali. Eh mahirap yung ganyan. Marahil sa loob ng iglesia, tayo yung tama, may mga katotohanan tayong hindi ipinangangaral ng iba. Pero dapat dalahin ito na mayroong kababaang loob. Kung may pabalita tayo na galing sa Biblia sa huling kapanahunan, kagaya ng isinisigaw ng 3 anghel na hindi pinamamalita, hindi pinangangaral ng ibang mga mangangaral, ito'y unique. Hindi dapat tayo magmalaki. Ito'y bahagi ng ating komisyon na ipahayag ang huling pabalita ng kaligtasan para sa mga tao bago dumating si Jesus. Sa isang banda naman, Pastor, ay kung tayo naman yung binibigyan ng mga pamatok ng sarili rin nating mga kapatiran o mga mag-anak marahil, ay huwag nating kakalimutan na kung ipinahintulot man ito ng Panginoon, ay meron din siyang layunin. At tiyak, yung nagpahirap sa atin, kung maunawaan din niya ang kanyang ginagawa, ay maakay siya sa pagsisisi. Kung hindi man, ay di tatanggapin din niya ang kaparusahan ng ating Panginoon. So, dito sa ating pag-aaral, ay sinabi rin ng ating Panginoon, ang bansang Babylonia ang kanyang gagamitin. Pero siya rin ay dadalhin sa kanyang kaparusahan sapagkat nandoon yung mga pang-aabuso at nandoon yung pagtanggi sa tunay na Diyos, ay di tatanggapin din nila ang kabayaran din ng kanilang mga ginawa. So sa ating mga buhay ngayon, mga minamahal na mga kaibigan, ay kung tayo naman ang dumadaan din sa binibigyan ng mga pamatok ng ating mga kasamahan, na para bagang nabibigatan tayo sa pagdala, ay patuloy lamang tayo lumapit sa ating Panginoon sapagkat meron siya mabuting panukala at siya rin ang gagawa upang kung magkagayon, ito'y maging pagpapala rin sa bawat isa atin. Pastor, pagpatuloy po natin, ano ba ang mga tanawing pinakita kay Jeremias dito sa Kapitulo 28? Ay, tunghayan natin, Pastor, ang Kapitulo 28, ang talata ay 1 hanggang 9. Okay. 1 hanggang 9. At nangyari ng taon ding yaon, sa pasimula ng paghahari ni Sedekias na hari sa Huda, sa ika-4 na taon, sa ika-5 buwan na si Hananias na anak ni Asur na propeta na taga-Gabaon ay nagsalita sa akin sa bahay ng Panginoon sa harapan ng mga saserdote at ng buong bayan na nagsasabi, ganito ang sinasalita ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel na nagsasabi, aking inalis ang pamatok ng hari sa Babylonia. Sa loob ng dalawang buong taon ay dadaling ko uli sa dakong ito ang lahat na sisidla ng bahay ng Panginoon na dinala ni Nabucodonosor na hari sa Babylonia mula sa dakong ito at mga dinala sa Babylonia. At aking dadalhin uli sa dakong ito si Jeconias na anak ni Joacim na hari sa Huda, 10 ng lahat na bihag sa Huda na nangaparoon sa Babylonia, sabi ng Panginoon, sapagkat aking alisin ang pamatok ng hari sa Babylonia. Nang magkagayon, nagsabi ang propeta Jeremias sa propeta Hananias sa harapan ng mga saserdote at sa harapan ng buong bayan na nakatayo sa bahay ng Panginoon. Sinabi nga ng propeta Jeremias, siya nawa, gawing gayon ng Panginoon. Isagawa ng Panginoon ang iyong mga salita na iyong ipinanghula na ibalik uli ang mga sisidla ng bahay ng Panginoon at silang lahat na bihag mula sa Babylonia hanggang sa dakong ito. Gayon may dinggin mo ang mga salitang ito na sinalita ko sa inyong mga pakinig at sa mga pakinig ng buong bayan. Ang mga naging propeta bago ako at bago ikaw ng una ay nanghula laban sa maraming lupain at laban sa mga laking kaharian tungkol sa digma at tungkol sa kasamaan at tungkol sa salot. Ang propeta na nanguhula ng tungkol sa kapayapaan ay makikilala nga siyang propeta na tunay na sinugo ng Panginoon siya pagka ang salita ng propeta ay mangyayari. Ayan. Pastor, yung huling talatang binasa mo sa ating pag-aaral ng
tungkol sa mga propeta. Ito yung isang Sa mga subukan. Yan. Kaya dito, idinidiin ang ating senaryo, yung tagpo rito. Nagkaroon kasi ng malaking nagkaroon ng dalawang larawan. Ang larawan na si Jeremias bilang propeta ng Diyos at tutong si Hananias na nag-claim din na propeta rin siya ng Diyos. So nandito yung labanan ng mga propeta. Yung isa ay nagsasabi na siya ay may pabalita galing sa Diyos. Yung isa naman, meron ding pabalita. Pero magkasalungat yung kanilang pabalita. Kay Jeremias ay kayo ay lulusubin at kung hindi kayo magpapasakop, kayo ay mamamatay. Ito namang isa, ang kanyang pabalita ay hindi na kayo mapapahirapan, ibabalik sa inyo at kayo'y manunumbalik sa dati niyong pagkakatatayuan. Pero yung kanyang pabalita, hindi Hindi galing sa Panginoon. Ito'y kanya lamang sariling pabalita. At mahirap ito. Pero, mas popular yung kanyang pabalita kasi sino ba naman ang mas gusto? Yung good news o yung bad news? Kaya ang tao, bagamat medyo hindi nga galing sa Diyos marahil, pero mas marami yung nakikinig sa Kanya. Maraming nanampalataya. At ito yung senaryo kahit sa huling kapanahunan. Pag nangaral tayo ng tama na galing sa salita ng Diyos, ay mapapansin natin, Pastor, na marami yung mga nakikinig sa popular na mga pabalita. Hindi yung paghihirap, yung madaling paraan ng pagkaligtas, yung walang masyadong mga susundin, kung aral ng Biblia ang ating papansinin. Mas gusto lang nila yung tatawagan nating cheap grace, yung at yung maginhawang buhay lamang. Maginhawang buhay na lang. Hindi kinakailangan na mabigatin ka mga pagsunod pa sa ilang mga alituntunin. Tama yun. At Pastor, napag-uusapan natin ito. Yung binanggit mo nga, no, na ang gusto lang ng tao yung biyaya lamang. Ay kahit sa ating mga aral ay madidinig natin ang ganitong mga kaisipan na sabi, wala nang kahatulan. Tinanggalan ng Panginoon yan. Hindi na magkakaroon pa ng paghuhukom. Kasi ayaw ng tao ng paghuhukom. Ayaw nila ng mga bagay na nakakatakot na para bagang paghuhukom. Hindi may paglilitisin ka yan. Baka ikaw magbibigay sulit tayo. Ayaw ng tao niyan. Kaya gusto nila ligtas na ang lahat ng tao. Kaya wala nang dapat na katakutan. Pero huwag natin kakalimutan, Pastor, ay yung ating aral po ay bakit meron paghuhukom? Ay ito'y kinakailangan maganap. Paano magkakaroon ng mabuting balita kung walang paghuhukom na magaganap? So makita natin, ang paghuhukom ay kasangkapan din ng Panginoon sa kapakanan ng kanyang bayan. Upang kung magkagayon ay makilala kung sino yung talagang kanya. So, hindi alisin ang paghuhukom sapagkat ang paghuhukom ay ito'y bahagi ng mabuting balita. Pero ang sabi ni Ebay, hindi mabuting balita yung paghuhukom na yan. Sapagkat kung na kay Kristo ka na, ay wala nang paghatol. Hindi na hahatulan tayo. Pero may katotohanan hindi na tayo hatulong kung tayo na kay Kristo. Pero hindi nangangulugang wala nang paghuhukom. Tama yun. Ang paghuhukom ay patuloy pa rin magaganap sapagkat ito rin naman ang magbibigay daan upang maipakita ang katuwiran laban sa kasamaan. Bahagi ng panukala ng Diyos yun na bago magwakas ang kasaysayan ng malaking tunggalian, yung pag-aaway ng masama at ng mabuti, ay magkakaroon ng screening, of course. Yung pagkita kung sino talaga. Kasi marami namang nagsasabi na sila'y tagasunod ng Diyos, nagbabasa sila ng Biblia, nakikinig sa pangangaral, pero hindi naman talaga tunay na sumusunod sa Panginoon. So dito yung kita natin, Pastor, yung may labanan ng mga propeta na naganap sa kanilang panahon ay sa huling kapanahonan ay muling maulit na may mga bumabangong propeta. Pero kagaya na sinabi dito sa aking huling binasang talata, ang subukan dito ay sa pagiging tunay na propeta ay yung kanya ba mga hula ay natutupad. So kung ito'y natutupad, ay isa lamang ito sa mga pamantayan. Okay. So dito, Pastor, ay ang natupad yung kay Jeremias. So ang tunay ay yung kay Jeremias. At dumating, yung propetang yon si Hananiah, napasama siya dun sa katuparan ng hula. Pinatay din siya. Si Jeremias hindi. Dinalawa lang nabihag. Pero hindi siya kasama dun sa mga pinuksa ng mga kaaway. So anong leksyon ang ating mapupulot dito, Pastor? Ang leksyong ating mapapakita rito, Pastor, ay yung mga ngayon ay talagang, of course, naniniwala tayo na tayo iligtas sa pamamagitan ng biyaya, Pastor. Di ba? Tayo iligtas sa biyaya, subalit, dahil marami na ang nangangaral ng biyaya, mayroong pagbabago, mayroong twisting noong pabalita ng biyaya na ang Diyos ay nagliligtas at hindi niya pahintulutan ng tao mapahamak. Kaya unang-una, mapapansin natin, mali yung aral na ang lahat ay maliligtas. Yan. Ang lahat ng pananampalataya ay nagdadala ng kaligtasan. So dalawang bagay ito Una, yung ang lahat ay maliligtas, at ikalawa, lahat ng pananampalataya magdadala ng kaligtasan. Hindi ito totoo
marami ang mga mangangaral na ang Biblia ay hindi sinusunod, kaya nga hindi sila kasama doon sa grupo ng magdadala ng kaligtasan. So, ibig sabihin nandoon din yung panganib na baka tayo maaaring nakakabilang doon sa may mga paniniwalang kagaya ng paniniwala ng propetang Hananias na natutwist yung mga mensahe ng Panginoon. Tama yun. So, paano pa natin ito bibigyan ng aplikasyon sa ating buhay? Siguro isa rito yung matuto tayo sa mga nakaraang kasaysayan. Merong bulaang propeta, may tunay na propeta. Ang bulaang propeta ay nagsasabi ng pabalita na kung anong gusto ng tao. Pero yung propeta ng Diyos, sasabihin niya talaga kung ano mensahe ng Diyos. At kung kinakailangang harapin, edi harapin natin. Sa ating panahon, may mga nagkiklaim din mga propeta. Pero kanila kayang binabaliwala ang mga kautusan ng Panginoon. Tama yun. Kung ang kanila lamang sinasabi ay wala ng kautusan at pag-ibig na lamang, ay hindi ito ang tinuturo ng banal na kasulatan. Hindi kailanman ang biyaya nagpawalang kabuluhan sa kautusan. Tama yun. Kaya nga dapat may balance Meron yung biyaya at kautusan. Yun yung idinidiin ng ating leksyon ngayong linggo. Na dapat ay merong ididiin yung pagsunod at saka yung biyaya, yung pag-ibig ng Diyos na nagliligtas para sa bawat isa sa atin. Paano ba ipinakita rito ni Propeta Hananias yung simbolismo na kanyang gustong ipanglaban sa mga mensahe ni Jeremias? Now, kung mapapansin natin dito ay kung kahoy yung ginamit na pamatok, binago ni Jeremias binalikan niya yung pabalita ni na wala na, tatanggalin na yung pamatok. Doon sa talatang 2 kanina. Ang dala ni Jeremias na kanyang ipinapakita yung pamatok na kahoy. Pero itong si Propeta Hananias, tinanggal niya. At kanyang sinabing tinanggal na ng Panginoon ang pamatok. Wala na yung pamatok. Wala na. Pero, kaya nga bumalik ulit ang Propeta Jeremias sa talatang 12 hanggang 14, Pastor. Ating basahin. Ano ang ipinalit sa Kapitulo 28 talatang 12 hanggang 14. Ganito ang wika. Na magkagay dumating ang salita ng Panginoon kay Jeremias pagkatapos na mabali ni Hananias ang pamatok sa batok ng propeta Jeremias. Kita mo, tinanggal niya talaga Tinanggal niya at kanyang sinira. Sinira niya kasi ibig sabihin ng wala na. Walang kahirapang darating. So, ibig sabihin talagang sapilitang kinuha kay Jeremias upang ipakita na ang Diyos din ang siya nagtanggal ng pamatok na yon. 13. Ikaw ay yumaon at saysayin mo kay Hananias na iyong sabihin. Ganito ang sabi ng Panginoon. Iyong binali ang mga pamatok na kahoy, ngunit ginawa mo na kahalili na mga iyon ay mga pamatok na bakal. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ng Diyos ng Israel, ako'y naglagay ng pamatok na bakal sa batok ng lahat na bansang ito, upang sila'y makapaglingkod kay Nabucodonosor na hari sa Babylonia, at sila'y mangaglilingkod sa kaniya, at ibinigay ko rin sa kaniya ang mga hayop sa parang. Napansin mo, Pastor, yung kahoy ay maaari nga siguro pwedeng tanggalin. Bagamat yun ay mahirap na, at yun lamang ang kinuhang simbolo ni Jeremias. Pero dito, ang Diyos ay gumawa na ng paraan. Bakal na pamatok na hindi na pwedeng sirain. Dahil gustong sirain yung public message na nakikita doon sa pagsuot ni Jeremias ng pamatok. Kaya nga tinanggal niya yung pamatok doon sa batok ni Jeremias. Subalit ang Diyos, pinalitan niya ito. At ang naging kapalit ay pamatok na bakal. So dito, Pastor, paano natin makita ang pangangaral ni Hananias bumago sa pabalita ni Jeremias? Okay. So dito, mapapansin niyo na mismo yung kanyang pabalita ay sinuportahan yung pabalita ni Jeremias. Bakit? Unang-una sa lahat, di tinanggal niya yung pamatok. Ang nagtanggal ay si Hananias. At nung tanggalin niya, ito'y kanyang sinira. Sinira at ang Jeremias ngayon ay may panibagong mensahe mula sa Diyos. At yung pamatok na bakal naman ang kanyang dala-dala. So, dinidiin niya na pwedeng mawala yon. Ang kanyang pabalita ay matutupad, yung pabalita niya na walang kahirapang darating at sila manunumbalik sa kanilang normal na pamumuhay. Hindi kundi mas higit pang ipinakita ng Diyos sa pamamagitan ni Jeremias na yung kanyang hula ay totoo, magiging bakal, mas mabigat kaysa sa kahoy. Ibig ba sabihin nito, Pastor, ay dahil sa ginawa na yon ni Hananias, Propeta Hananias, ay lalong bumigat ang magiging kalagayan. Tama yun. Paano natin ililink yung ginawang yon sa magiging karanasan ng bayan ng Diyos sa Babylonia na lalong bumigat? Ito'y papansinin mo, Pastor, na
hindi ba't ang pabalita niya ay wala na, tatanggalin wala na ng Panginoon. oo. At sinira niya yung pamatok na suot Oo. ni Jeremias. Na pwede na silang mag-resist ulit. Lalaban sila kasi lumaban. Yung pabalita na wala na silang pamatok na gagawin, hindi sila magpapa-under, ay ang sabihin, pwede pa rin silang lumaban at sila'y mananaig sa kanilang mga kalabang taga-Babylonia. Pero ano nangyari? Nang sila'y lumaban mula sa hari hanggang sa mga alipin niya, ay dinala sa pagkaalipin. Napakahirap nito. Kasi yun ay hindi galing sa Diyos na pabalita. Ito'y gawa ng tao na pinaniwalaan ng kapwa niya mga tao ng Huda. So, dito ngayon makita natin na higit na mas mabuti yung mensahe ng ni Jeremias na magpasakop na lamang. Bakit ba mas madali sana yung magpasakop na lamang kaysa doon sa lumaban sa panukala ng Diyos? Ayan. Mahirap kasi sa tao yung kapag ang pinag-uusapan ay kahirapan, Pastor, ay mahirap eh. Ayaw natin dumaan sa mga pagsubok, mga kahirap, kahit mga mananampalataya. Kahit ang ating Panginoong Jesus, nang siya manalangin doon sa Gethsemane, naalala mo? Kung maaari, bilang tao, he was speaking like a human being, ay kung maaari, ay huwag siyang dumaan doon sa kamatayan doon sa krus. Human nature yun eh. Ayaw natin. Pero, ang nature ng Panginoong Diyos ay kung tayo magpapasakop, panandalian lamang ang suffering at ito'y papalitan ng gantimpala na buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin ay talagang bahagi rin ang ating buhay bilang mga mananampalataya, yun dumadaan tayo sa mga pagsubok. Yun dumadaan tayo sa mga problema. Tama yun. Kuminsan ang problema ay sarili nating gawa. Pero magpasakop din lamang tayo at ang Diyos din ang gagawa sa ikabubuti natin. Tama yun. Kung ito naman ay mga pagsubok sa kadahilanan ng ating pananampalataya, ay di lalo tayong magtumibay sapagkat alam natin na dinaranas natin ito alang-alang sa Panginoon. Kagaya ng mga sina Pedro nung sila'y patawag sa Sanhedrin, nung sila'y pinagbawalan, pero na mangaral, sila'y nanindigan at sila'y nagagalak na nagsabing kagalakan nila na sila'y maging kabahagi sa mga paghihirap ng ating Panginoon. Ganoon din sila Pablo, di ba, Pastor? Ay napiit sila. Pero anong naging bunga? Yung pagkapiit nila, naging dahilan para mahikayat pa pati yung jailer at mga guard doon sa bilangguan. Bakit? Ang Diyos ay gumagawa ng paraan para ang kanyang pabalita ng kaligtasan ay makarating sa lahat ng tao. So paano natin ito iugnay, Pastor, din sa tinatawag nating dakilang tunggalian na nagaganap sa ating panahon ngayon? Ayan, ang malaking tunggalian, gusto niyang pigilan na matupad yung mga dapat matupad dahil may panukala nga ang Diyos na dapat matupad at mangyari. Kaya kung minsan mahirap na tayo, kahit tayong mga mananampalataya na pag dumarating na yung, magkakaganito na, matutupad na yung ganito daw. May mga text akong natatanggap ko minsan, Pastor, may Sunday law na raw o kung ano-ano pa. Ay parang takot na takot tayong mangyari itong mga ito na alam nating dapat matupad para dumating na ang Panginoon. Ay, may mga manalangin ka tayo na huwag maganap yan. Ay, may mga plano ng Panginoon, mga nasa mga hula na ito magaganap. Ay kung ipapanalangin natin yung huwag maganap, ay contradictory tayo. Pumapanig tayo doon sa... Parang Hananias ang labas natin. Na hindi tayo nakikiisa kay Propeta Jeremias, kundi nakikiisa tayo kay Propeta Hananias na alam nating pinipigilan ang mga panukala ng Panginoon. Kaya nga, kasi ito ay bunsod lamang ito nung takot din at kahirapan na maaaring danasin ng mga mananampalataya. Pero titingnan natin, ang kapalit nito ay mas higit na buhay na walang hanggan pag nakalampas tayo sa ganitong mga pagsubok ng ating pananampalataya. So, sa ating kapanahonan ngayon, Pastor, ay alam natin na dumarami ang mga ngaral na puro lamang mga biyaya. Biyaya lang. Yung tinatawag, pag-ibig lang. Pag-ibig lamang. Pananampalataya lang. Manampalataya ka lamang. Talagang dinidiin nyo salitang lamang. Na kanila sinasabi, basta ang mahalaga ngayon ay nagmamahalan. So, kahit pa yan parehong lalaki o parehong babae, ang mahalaga kayo nagmamahalan. At yan ay may mga iglesia o simbang, ganito ang kanilang mga tinuturo na. Ay kung ikaw nagmamahalan, edi hayaan na. Ay, ang importante kayo nagmamahalan. Pero ito ay taliwas sa mga aral. At dito makita natin, sa labanan ng mga propetang naganap sa Lumang Tipan, ay alam natin yung aral ng Diyos ay naka Jeremias at yung aral ni Hananias na kasinungaling at hindi panukala ng Panginoon ay naroon. At ito'y nauulit din sa ating panahon ngayon. So sa ating pamumuhay sa huling kapanahonan ay ating siyasating mabuti ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ano bang ating mga paniniwala? Ano bang ating pinangahawakan? Tayo ba'y nasa mga aral ng Panginoon?
Tayo ba'y sumusunod sa kanyang mga kagustuhan? O tayo ay pinipili lamang yung alin ang maginhawa, alin ang madali, alin ang popular, alin ang tatanggapin tayo ng tao, na kung saan tayo magiging sa kanila. Ay sa pamumuhay po natin mga kapatid, ay huwag nating isipin ang sariling kaginawahan, kundi maging handa tayong kagaya ni Jeremias, tindigan natin ang katotohanan, mangahulugan man ito ng ilang mga paghihirap. Pero ang paghihirap na ito ay alam natin, sumandali lamang. At kung dumating ng ating Panginoon, ay tatamoy naman natin ang gantimpalang inihanda ng Panginoon sa lahat ng mga magtatapat. Pastor, ang iyong huling panyaya sa ating mga taga-subaybay. Kagaya ni Jeremias, mga kapatid, na ginampanan ang kanyang tungkulin at isinakabuhayan ang kanyang pabalita, bagamat ito'y napakahirap din para sa kanya. Yung magdala ng pamatok pastor at naglalakad ka kung saan ka pumupunta, ay hindi yun madali para sa isang propeta ng Diyos. Pero dahil yun ang totoo, ay kanya itong pinanindigan at ipinahayag kahit kanino. Dahil alam niya at nagtiwala siya na ito'y pabalita na galing sa Diyos. Maraming salamat, Pastor. Sa ating po mga taga-subaybay ay alam po natin ang mga kahilingan ng Panginoon sa atin, na kung minsan po ay inaanyayahan tayong iwanan natin ang ating comfort zone at tayo ay magdala ng kanyang mga pamatok upang kung magkagayon, sa pamamagitan nito ay maipaalam sa mga tao sa ating kapaligiran ang mensahe ng Panginoon. Gaano ba tayo kahanda na pasanin ang mga pamatok na yon, alang-alang sa kaligtasan ng mga tao sa ating kapaligiran. Sana po'y kagaya ni Jeremias, maging handa tayo na sumunod at maglingkod at magtapat sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Ano man ang maging kahindatan nito, tayo po'y masumpungang nagtatapat hanggang sa wakas. Sa ating po magtatapos, tayo po'y muling dumako sa ating pananalangin. O dakila at banal na Diyos na nasa langit, muli po kaming lumalapit sa inyo na nagpupuri. Kinikilala ang inyong kabutihan, ang inyong katapatan. Sa kabila, O Diyos, na kami dumaraan sa ilang mahihirap na karansan, subalit alam po namin, O Diyos, ang lahat ay nagkakalakip sa ikabubuti namin na nagmamahal sa inyo. Kayo ang siyang gagawa upang kung magkagayon, maging ang mga pagsubok, maging ang mga suliranin, ay maging pagpapala sa bawat isa sa amin. Hayaan lamang ninyo, O Diyos, sa bawat karansan ng buhay, lalo lamang kami maakay na patuloy lamang magpakalapit-lapit sa inyo, patuloy lamang tumiwala sa inyo, at patuloy lamang naming hangarin. Kami po'y maging kasangkapang inyo lamang pong gagamitin sa inyo nagtatapos na banal na gawain. Panginoon, patuloy po na itinataas namin sa inyo lahat namin mga taga-subaybay sa programang ito. Saan man sila naroroon sa mga sandaling ito, ipatong po sa kanila ang inyong mapagpalang kamay. Panaganain po ninyo sila, Ama, sa pananampalataya, sa pag-ibig at sa kagalakan ng aming Panginoon, at sa inyong mga kabutihan at sa inyong mga kasaganaan sa araw-araw. Salamat po, dakilang Diyos, na inyo pong tinugong muli ang aming mga dalangin, alang-alang po ang lahat sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli po mga kaibigan, ang aming pong taus-pusong pasasalamat na kami po inyo sinamahan dito sa programang Oras ng Pag-aaral. Hanggang sa muli, magkita-kita tayong muli sa biyaya at pagpapala ng ating Panginoon.